Gagawa tayo ng bibingka. Hindi lang season ngayon ng pagre-rebond ng buhok, ng pagsa-shopping at pagbili ng mga regalo, kundi season din ng mga bibingka. Extra special ang mga gagawin nating bibingka at syempre may flavored ube tayo. Ayan, sitikman na natin. Unahin natin yung regular. Oh, ang dami kong toppings na inlagay. Parang kompleto. Ayan. Sarap. Sarap. Ay, ubos ko na. So, madali lang to. I-mix lang natin lahat ng ating mga sangkap tapos isalang na natin. So, dito ay meron tayong rice flour. I-mix natin dito ang glutinous rice flour. Maglagay tayo ng konting asin at baking powder. Maglagay din tayo ng white sugar. Haluin na muna natin. And yes po, pwedeng rice flour lahat. Kung wala namang rice flour, ay pwedeng all-purpose flour ang gamitin. Tapos ay maglagay tayo ng kakanggata, konting evaporated milk, konting mantika, itlog at konting vanilla essence. Tapos ay i-mix natin ng mabuti. Ang gagamitin naman natin na molde or lalagyan ay etong cake pan natin. And then, syempre gagamit tayo ng dahon ng saging. Ayan. Kung wala naman kayo nito, pwede naman na parchment paper or pwede kayong lightly grease ng pan and lagyan ng konting harina. Pero iba talaga yung lasa at amoy kapag merong dahon ng saging. Ayan, isalin na natin ang ating bibingka batter dito sa ating lalagyan. Medyo matangkad yung ating molde, so pwedeng gumamit ng mas mababa nito. Sa pagluto naman nito, wala akong oven, diba? Pero, gagamit tayo ng turbo broiler. So, pwede siya. Pero kung meron kayong oven, pwede. Or kung meron kayong air fryer, pwede din. Pero, gamit na lang kayo ng cake pan or lalagyan na kasya dun sa air fryer. So, pwede nyong hatiin yung isang recipe. Dahil, di ba parang maliit yung, yung air fryer. So, gamit kayo ng kasya dun sa air fryer. Hatiin nyo lang yung recipe. Pwedeng separate. Pero kung may turbo broiler kayo, pwede din na turbo broiler ang gamitin. Bali, yung heat niya ay nasa taas din. Pero kung gusto nyo yung traditional way, pwede naman yung may heat sa ilalim, tapos yung maglalagay ka ng parang baga, di ba, sa top. So, pwedeng ganon. So, ayan, magluto na tayo. Ayan, so inilagay ko na sa loob yung ating batter. Ipatong na natin ang turbo broiler. Iset natin ang timer sa 30 minutes at lutuin natin sa 100 degrees Celsius. Okay, after few minutes, pinatay ko na muna dahil maglalagay tayo ng coconut strings. Sinadya ko na, ngayon ko siya ilagay para hindi siya lumubog. And yes, optional ang paglalagay nito. And then, continue natin siyang lutuin. And maglagay tayo ng salted egg na topping at keso. And yes, sa keso naman ay pwedeng sa huli mo na siya ilagay yung totally luto na ang bibingka. And for the second time, pinutol ko na naman yung ating pagluluto dahil ilalagay ko ang salted egg at ang ating keso. Tapos ay i-continue lang natin ang pagluluto. Ayan, so i-check na natin kung luto na. Gamit tayo ng toothpick or barbecue stick, tusukin natin ito. At kung hindi na basa or meron siyang few moist crumbs, ay luto na. Pero again, kung basa pa, extend the cooking time. Next naman ay gagawin natin ang ube flavor na bibingka. So same ingredients, maglalagay lang tayo ng ube flavor at violet na food color. So meron tayong rice flour, glutinous rice flour, salt, baking powder, gata, gatas, cooking oil, itlog, at eto ang ating ube flavor. So maglagay tayo nito pero yung kulay niya ay hindi masyadong matingkad, so maglalagay pa tayo ng violet na food color. Tapos ay i-mix natin yan ng mabuti. And then, i-boost natin ang mixture sa ating lalagyan na may dahon ng saging. And same, lutuin natin for 30 minutes sa 100 degrees Celsius. And again, adjust mo lang yung timer at yung init. And mga few minutes ay maglalagay tayo ng ating ube halaya at coconut strings.
Eto palang minatamis na coconut strings. Baka magulat kayo, nagkakaroon siya ng kulay na berde. Dahil yan sa preservatives ng coconut strings, nagkakaroon ng reaction dun sa ating food color. And again, ipagpatuloy ang pagluluto. And ayan, pinutol ko na naman dahil maglalagay tayo ng keso at ng ating salted eggs. And ayan, tumunog na yung timer. I-check natin siya sa ating barbecue stick. Ayan, luto na siya. Maganda ang kulay ng ating bibingka pero yung ating keso ay tustang-tusta. So ang gagawin ko ay tatapyasan ko. Optional naman pero parang gusto ko siyang tanggalin. And magpahid tayo ng margarine or margarine. Tapos ay magbudbud pa tayo ng asukal. Mag-additional naman tayo ng grated cheese. And yes, pwedeng maglagay ng additional na topping gaya ng condensed milk. Ayan, sitikman na natin. Unahin natin yung regular. Oh, ang dami kong toppings na inilagay. Parang kompleto. Ayan. Malinamnam talaga. Sarap. Gustong-gusto ko na may condensed milk. Pero kung ayaw nyo na sobrang tamis na, kasi nga, syempre, isipin nyo condensed milk, sobrang tamis niya. Pwede hindi na maglagay. Ako gusto ko yung ganito, yung sobrang lasa. Sarap. Paskong Pasko. And syempre, kung hindi na mainit yung bibingka, pwede nyo namang i-toast. Sarap. Ay, ubos ko na. Tikman muna natin yung ube flavor. Ano ba yan? Ito siya. Yan. Lasang-lasa yung ube at bagay na bagay yung margarine or margarine na inilagay natin. Oh my God. Whew. Ang sarap. Alam mo yung naghahalo yung tamis, alat, creaminess yung ating gata. Tapos, yun nga, yung naglagay pa tayo ng ube halaya. Tapos, meron siyang minatamis na coconut. Pero kung gusto yun na fresh, pwede naman. Tapos, yung margarine, di ba? Ito talaga ang extra special. Ang sarap na pang merienda, dessert, midnight snack. Sarap. Haha, mauubos ko to. Again, kung may oven kayo ha, pwede itong lutuin sa oven. And pwede din po improvised oven yung dating. Sa improvised oven, kaldero, basta kasya lang yung lalagyan, yung molde, yung cake pan dun sa kaldero. Or kung pwede din, kung may kawa kayo na malaki, pwedeng ganun. So maglagay lang kayo ng mapapatungan sa ilalim para hindi direct yung cake pan or yung lalagyan dun sa bottom ng ating kaldero or sa heat. So para nakaangat yung ating lalagayan. Nagawa ko na din yun. And kung gusto nyo na steam, pwede naman po. So, pero ano lang, medyo parang baka ang dating niya parang puto-like. So, pwede naman, pwede nyo subukan. Pero again, kung gusto nyo traditional talaga na way na pagluluto, pwede kung meron kayo nun. Hindi na ako nakakita ng ganyan dito. Yun ang maganda sa ibang lugar or sa ibang mga simbahan. Di ba paglabas nyo, ang daming mga kakanin, yung mga puto bongbong, yung mga bibingka,
Gustong-gusto ko yan, pero dito sa amin wala. So, gawa na lang talaga ng sarili mong bibingka. And sa sizes, pwede. Kung gusto nyo na Lianera size, dahil kung gusto nyo ibenta or pangregalo, pwedeng-pwede. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!